Magandang araw, Banateros. Eto na naman, nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, at pasasakitin na naman natin ang mga uluwa tayo balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas, mga buwisit, animal, mga pabigat, walang silbi, mga switik, salot, mga putok sa buho at pinutok na lang sana sa kumot, mga hindot, mga palamunin ng taong bayan at mga sintu-sinto katulad ng mga tulfo, mga baliw, mga abnoy na katulad ni Pinoy, mga sabog, batak, bangag, adik katulad ng kapatid ni Amy. Kat sabi niya, siya nagsabi nun, di ako pusher, mga kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, kidnap or ransom group na Madriaga, at kidnapper na gobyerno, mga mandarambong, manguumit, sinungaling, lahat ng mga mambubudol sa Pilipinas, mga maligno, impakto, masasamang espiritu, demonyo, satanas, Judas, Barabas. Kamusta naman ang buhay-buhay, mga bossing? Buhay pa ba? O ano masasabi ninyo sa mga nangyayari ngayong mga panahon na ito diyan sa Senado? Ito na naman ang inyong paboritong fake news peddler, ha? Kayo maniniwala sa akin. Lahat na sinasabi ko ay for entertainment purposes only. Tayo'y komedyante. Wala tayong binabalitang matino. Wala tayong binabalitang maganda. Lahat ang binabalita natin nakakabaliw. At ang mapikon, talo. Bato-bato sa langit, ang tamaan, pangit, katulad ni Terry Ridon. Nanlaki ng butas ng ilong. Lugi ang lakas ng konsumo sa hangin. Ginawa tayo ng Diyos na pantay-pantay, mga bossing. Pantay-pantay tayo sa lahat ng karapatan. Pantay-pantay tayo sa ating karapatan sa pagpapahayag, karapatan pantao, karapatan sa pagkain, sa edukasyon, sa trabaho, karapatan sa lahat ng bagay, pati sa hangin na sisinghutin. Pero lamang na lamang si Ridon sa laki ng butas ng ilong niya. Lahat ng hangin sa paligid sinisinghot niya. Sobrang timawa naman nitong si Kokey. Hayop ka. Napakapikon mo pala. Oo, napakapikon mo pala, ha. Apple of the eye mo pala kami, mga Banateros. At matindi, 7 kami, ha. 7 kami, pero ang napili mo ako, si Banat Bay, at saka si si Sir Jack Argota. Bakit? Mas magaling ba kami mang-asar kaysa sa ibang mga Banateros? Ay, magagaling din mang-asar yan. Mas masakit ba kami magsalita? O naman, pangit ka naman talaga. Nagagalit ka pa pag sinasabing pangit ka. Sisihin mo mga magulang mo, ba't pinagli ka sa betlog? Kung ganyan naman ang itsura mo. Kung ganyan ang itsura mo talaga naman. Kahit sino ang tao, nag-aral ka na ng abugasya, naging congressman ka na, pangit ka pa rin. Talaga naman mapipikong ka pag inaasar ka. Ang matindi nun, nangaasar din siya. Takin mo, asarin niya ako. Aasarin mo ako, matagal na ganito itsura ko. At tanggap ko na yan. Ikaw, tanggapin mo na. Tanggapin mo na kamukha ka ng betlog ng tatay mo. Masyado siguro minahal ng nanay mo yung tatay mo. At tumambay siya. Noong nagdadalang tais siya sa'yo, tumambay siguro siya sa bandang binti ng tatay mo, kaya araw-araw nakikita niya itlog ng tatay mo, naging kamukha mo tuloy. Ay, huwag ka magalit. Lakas mo mga asar, tapos pag ikaw aasarin, ha? Masyadong pikon, Terry Ridon. Masyadong pikon. Hindi nga kami napikon nung tinanggal ka ni Duterte dahil pasyal ka ng pasyal. Ang nire-representa mo, urban poor. Urban poor, tapos travel ng travel. Saan ka pa? Tapos kung makapangbintang na kurakot si ganito, kurakot si ganyan, ikaw ang tinanggal dahil sa kukarakutan mo. Ulul! Tangina, hindi mo kami kaya. Maaaring kaya mo kaming ipatawag dyan sa kongreso, baboy-baboyin dyan, pero wala na.
Napikon ka na, talo ka na. Oy, mag-follow kayo sa Facebook page natin mga bossing ha. Boss Dada TV Facebook pages. Buhay na buhay ang ating dalawang Facebook page at palakas ng palakas. Sa sobrang lakas ng ating Facebook pages, putang ina yung butas ng ilong ni Terry Redon, parang kasya na yung daliri mo sa paa, yung hintataba. Oy Terry, wag mo akong materi-teri ha. Inang yabang-yabang mo, pikon ka pala. Oh, walang personalan, boss. Hindi ka naman talaga pogi. Hindi na kasalanan ng ano yan. Hindi na kasalanan ng taong bayan yan kung ganyan yung tsura mo. Ang yaman-yaman mo na. Ang hilig-hilig mo pala mamasyal dati. Di sana nagpunta ka ng Korea, pinaliitan mo ng konti yung butas ng ilong mo. Baka hindi na kaya ng doktor yan. Milagro na. Milagro na siguro ang ano yan. Baka naman milagro, kahit milagro hindi na kaya yan. Kahit magdasal ka, nagpunta daw sa Edsa Shrine yan kahapon eh. Kahit magdasal ka sa Diyos, hindi na kaya ng milagro yan, hindi na kaya himala yan. Kung siyensya nga, hindi nagawa yan, himala pa. Hindi ka mahal ni Lord. Tangin mo lahat ng pangit na lahat ng pangit na parte ng katawan nilagay sa iyo. Mantakin mo pandak ka pa. Buti pa si Asidri kahit papaano matangkad eh. Oh, hindi naman kagapuan si Asidri, mukhang kamukha ni Asidri si eh. Yung kalaban ng mga mutant. Yung mukhang bulating tao. Pero at least matangkad siya. Ikaw putangin ang pangit-pangit mo na. Oo, 4 ang betlog mo, 2 sa may pantalon mo, 2 sa pisngi mo. Animal ka. Walang hiya, ganyan ang itsura mo. Ang yaman-yaman mo na. Oo, wala ka pang skincare. Oy, mura lang 'yun. Oo, mura lang 'yan. Maraming maraming gumagawa ng mga sirang gulong diyan. Doon paggawa mo yung mukha mo. Sa vulcanizing na 'yan. Hindi na kaya ng milagro tsaka siyensya 'yan. Walang hiya 'yan, oh. Ay, follow kayo sa YouTube channel natin. Labas muna kayo dyan. Labas muna kayo. O, tapos, paglabas nyo, i-type nyo doon. Boss space Dada space 2.0. Ayan, pag na-type nyo yan, i-follow ninyo, i-subscribe ninyo lahat ng mga videos natin dyan, i-share ninyo para lalo lumaki ang butas ng ilong ni Terry Redon. Yan ang sinasabi ko eh. Nandoon ka na eh. Bumaba ka pa sa level namin. Tanga ka. Kundi ka ba naman tanga? Ilan lang ang follower ng Facebook niya. Di 19,000. Tanga na puro troll pa. Saklap. Gusto mong mangumbinsi ng tao. Gusto ni Terry Redon makumbinsi yung tao na magaling siya. Pero hindi niya mapalaki yung following sa Facebook niya. Ay na may pera ka na. Wala ka pang follower. Ang saklap. Pangit ka pa. Mukha ka pang nuno sa punso. Oo, kaya pagka nakikita niyo si Redon, magtabi-tabi kayo. Tabi-tabi po. Dahil pag yan natapakan ninyo, sigurado. Oo, masasakit ang mga kasukasuan nyo. Pag yan naihian nyo, naku, lalaki yung mga betlog nyo. Oo. Ingat kayo dyan. Oo, ingat kayo. Alayan nyo na yung Skyflex at saka na soft drinks kapag nabati kayo niyan. Oh, ano na nangyayari sa bayang Pilipinas? Masaya ba kayo? Hindi ba? Naging matagumpay. Oh, naging matagumpay pa rin ang grupo ni Alan Peter Cayetano sa kabila ng pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Takas daw ha. Ewan ko, gago din itong mga media na to eh. Pati itong mga ugok na mga nasa gobyerno eh. Ang ina niyan. Oh, walang hiya talaga oh. Ano pa rin, hindi pa rin nila nakuha yung numero. Oh, sa kabila ng ilang araw na panliligaw nila sa mga senador na sumama sa sa bagon ng mga abnormal at mga walang betlog at mga demonyo ng mga senador, na mga aso ni Bongbong. Oh, wala silang nahila eh. Oh, si Jinggoy Estrada, kita mo ngayon may kaso. May kaso bigla si Jinggoy Estrada, hindi lang sumama sa minorya. Tag-ina ninyo, mga pikon kayo masyado. Ginawa nyo yan kay Chis Escudero. Tapos nung ginawa sa inyo, naglulupasay kayo para kayo inagawan ng mga lollipop.
O ganyan talaga sa politika. Alam nyo naman, ikaw naman Tito Soto, tanda-tanda mo na, hindi ka pa sanay. Gusto mo naman kasi sa tanda mo na yan, lahat ng gusto mo masusunod. Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng ganun, Tito Soto. Oo, kung gusto mo, sumali ka sa Itbulaga, tapos kunin mo lahat ng premyo dun. Ulul ka. Naglulo pa sa sila lahat. Si Ping Locson, yung dalawang tulpong, puta magaling lang sa away ng barangay. Dapat kayong tulpo, kayong brothers kayo. Dapat tumakbo kayo sa sa barangay nyo. Total naman magaling lang naman kayo sa away barangay. Kapag ang kalaban nyo security guard, MMDA, mga mabababang rango ng mga pulis, dyan lang naman kayo magaling eh. Pero kapag ang kalaban ninyo, PCSO, bigla na nanahimik, diba? Smuggler, bigla nawawala yung mga investigasyon. Diba si Rapi Tulfo, nag-iimbestiga dun sa PCSO yung linggo-linggo may nananalo? Ano nang nangyari sa investigasyon mo na yun? Tapos ito naman si Erwin Tulfo, na Amerikano, bendalo, tapos magsosorry, tapos magmamatalino. Sabi ko nga, tapos galit na galit si Ben Tulfo. Sabi ni Ben Tulfo, masyado niyong inaapi yung mga kapatid ko. Tandaan nyo, nandito pa ako. Ulol, di ka nga nanalo. Tangina, isa ka pa. Putok sa buho ka rin. Sabi nga ng kuya nyo, yung kuya nyo na pinuno ng tangang pamilya nyo, sinabi baliw ka. Tangina, ba't may matatakot sa'yo? Walang iya ka. Binabanatan mo yung mga kapatid mo, inaaway mo yung mga kapatid mo, pinapansin mo pag mali sila, tapos ngayon pagtatanggol mo sila, gago ka. Sinasabi mo na mali yung pambababae ng kapatid mo si Rapi Tulfo, tapos ngayon tatanggol mo. Yung anak na gumastos ng limpak-limpak na milyon-milyon pera, di natin alam kung pera ng taong bayan yan. Balita ko yung anak ni Rapi Tulfo sa distrito niya sa Quezon City, pinakamalaki ang nakuhang flood control project, wala namang baha sa distrito niya. Dalawa sila ni Franz Pumarin, putangin na ninyong dalawa kayo, mga demonyo kayo. Hindi naman binabasa sa inyo, kayo nakakuha ng flood control project na pinakamalaki, yung mga binabahan lugar dito, Diyos ko po, mamamatay na sa lunod. Wala mga pondo, proyekto sa kanila, puro ghost project, tapos kayo wala kayong baha. Ang laki-laki ng ninyo, ang laki ng bill nun sa sa Amerika, nag-iinom yun, ang laki ng para si Bonjing, ang laki ng bote eh. Kasi laki niya. Walang iya anak ni Rapi Tulfo na yan hindi ba? Binabanatan sila ni Ben Tulfo, tapos ngayon nagagalit si Ben Tulfo, ba't daw inaaway yung mga kapatid niya? Tatanda na nung kapatid mo, pinagtatanggol mo pa, ikaw nga inaaway mo. Tangin na, mga baliw ba kayo? Mga baliw yata itong magkakapatid na ito. So hindi na naagaw. Galit na galit sila, tapos meron pang dalawang yung dalawang nag-abstain. Noong nakaraan, hindi bumoto sa yung palitan ng liderato diyan sa Senado. Hindi bumoto yung dalawa. Nakakuha ni Tito Soto. Ano kayang hawak ni Tito Soto sa kanila? Galit na galit kasi. Sa bagay, si JB Ejercito lumipat na din sa kabila. Independent daw siya pero sa minority siya. Ulul, tangina, lulukoy mo pa taong bayan. Nek-nek mo. Sa 2028, wala ka na rin sa Senado. Ulul, di ka na mananalo. Kung sakaling may tatakbuhan ka pang posisyon, nek-nek mo. Ito naman si Mig Zubiri, tiga Mindanao. Dahil hindi sila magkasundo ni Alan Peter Cayetano, yung kinain yung tae niya. Yung mga tao na umagaw sa kapangyarihan niya. Ayan, kakampi niya. Agoy. Hindi, si Chis Escuderong umagaw sa kapangyarihan niya. Kayo naman, pero wag ka. Nung inagaw ni Chis Escudero yung kapangyarihan sa kanya, yung mga kasama niya ngayon bumoto yung para patalsikin siya. Mig Zubiri, kapal ng mukha mo, sangkot ka sa flood control scandal Kung isinasangkot nyo si Chis Escudero sa flood control scandal, 3 taon. 3 taon 3 taon na si Mig Zubiri ang presidente, Senate President ng Senado. Pumirma ng kasama sa BICAM ng 2023 at 2024. Tandaan niyo yan. Pinakamatindi raw ang nakawan noong 2024 Mas matindi raw sa 2025, hindi lang na-highlight dahil nagkaroon ng malakihang pagbabaha noong 2025. At saka nagsona, napatibong si Bongbong, napatibong si Bongbong nagsona siya, sabi niya mahiyaan naman daw. Mahiya naman kayo, tsaka nung pinagyabang niya yung flood control projects, putang ina, wala pala. Ay, nako. Ayan ang mga nangyari ngayong araw na to. So they failed to get the numbers. They failed to get the 13 votes. Kailangan may ma-convert sila kasi 9, 10, 11. So kailangan may ma-convert sila na dalawa pa sa may
sa may majority ngayon. Manipis din ang majority, lalabintatlo eh. So, 13 tapos 11, makuha pa nila yung 12, yung dalawa, maging 13 sila, tapos maging siyam ang grupo ni Cayetano. Matatanggal si Cayetano dyan sa pagiging Senate President. Okay, kaya lang, kahit anong pananakot nila kay Jinggoy, siyempre katulad ng sinasabi natin, si Jinggoy Estrada, easy target, sabi nga nila. Easy target si Jinggoy Estrada tsaka si Chis Escudero dahil nabanggit sila dyan sa mga pagdinig sa Blue Ribbon Committee ng mga kawatan na si Bernardo at tsaka si Alcantara, pero wala namang ebidensya. Kita mo nga kay Bong Revilla, hanggang ngayon yung motion to post bail nito ni Bong Revilla hindi pa na-approve. Wala naman ebidensya. Ang dami ng pinatawag, parang 12 tao na yung pinatawag. Wala ni isang ebidensya na makakapagpatunay na si Bong Revilla sangkot sa flood control. Ano lang siya? Proponent lang siya. Sabi ko nga sa inyo, ang dami ding ghost project ni Risa Ontiveros, proponent lang din siya. Sabi niya, hindi naman daw masama yung insertion. Pero bakit kay Bong Revilla nakakulong na? Hindi ba? Pinakinggan nila dahil nga, sabi ko nga sa inyo, si Lacson, tiga Cavite, ang DOJ, tiga Cavite, si Rimulya, tiga Cavite, isa Rimulya, tiga Cavite. Puros mga tiga Cavite. Tapos ang tinitira, taga Cavite, si Ramon Revilla. Alam nila, malakas din ang pamilya niyan dyan sa Cavite. O baka nangangarap sila na makuha nila ang lahat ng Cavite. Matanggal ang mga kalaban nila. Isa na dyan si mga Revilla at saka Barsaga. Style nyo, bulo. Kaya yan. Sige na, simulan na natin mga bossing, yung mga bali-balita. Ito, nangyari sa Senado ngayong araw na to. Recap tayo. Tapos mag-react tayo sa mga walang kakwenta-kwentang mga balita sa bayang Pilipinas. Pero sabi ko nga sa inyo, ang pangako ko, na kahit gaano kapangit kahit gaano kapangit si Ridon, hindi si Ridon. Puro kayo Ridon eh. Kahit gaano kapangit ang ating mga balita, gagawin natin niyang nakakatawa. Bagamat nakaka-stress yung ating mga balita, gagawin natin yan na masaya. Di ba? Yun yan. Gusto niyan. Ito. Sige, pakinggan natin ang masasabi ni Alan Peter Cayetano na pinagre-resign siya. Ilang araw pa lang, wala pa isang linggo. Pinagre-resign niya na. Pasok! Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because nakita nyo ba si Alan Cayetano na ayaw magpapalit katulad ni Tito Soto? Si Tito Soto, tanda-tanda na para pambata, pikon na pikon. Hindi siya sanay maupo doon sa mga lami-lamesa na ganun. Ayaw niya may seatmate. Gusto niya umupo doon sa may mataas. Wala ka namang pinag-aralan. Hindi naman mataas ang inabot ng utak mo. Gusto mo umupo doon sa may mataas. Gusto mo palang humawak ng martilyo, mag-construction worker ka. Gusto mo palang mahawakan yung martilyo ng Senate President. Bumili ka ng martilyo sa handyman, ang dami. Gusto mo ipokpok mo sa mga kapatid mo. Pokpok mo sa ulo mo, ganyan. Tsaka ipokpok mo sa ulo nung anak mong vice mayor dyan sa Quezon City nung wala rin silbi. Ganun ang gawin mo. Gusto mo pala ng nakakaangat. Bumili ka sana ng hagdan. Gusto mo, doon ka maghapon sa ibabaw ng hagdan. Walang hiya. Tingnan mo si Alan Peter Cayetano. Ano sabi niya? Kung mapapalitan ako, kung inilagay ako ng Diyos dito ng isang linggo lang, so be it. Kung mapapalitan ako, so be it. Kung magstay ako, so be it. Yun ang yun ang gusto ng Panginoon eh. Alam mo, ganyan kasimple. Di ba? Sa tingin niyo ba yung ganitong klaseng tao, mga maka-Diyos to masyado, nagpipreach nga ito sa kanilang simbahan. Si Tito Soto, ano ba inaabot sa buhay nun? Bukod sa siya ng pinakamatandang senador. Ikaw na nga pinakamatandang senador, tanga ka pa rin. Mas magaling pa si Lito Lapid. Ito nakakatawa. Naglabas pa ang Daily Tribune. Sino ba may-ari ng Daily Tribune na yan? Balita ko, Duterte supporter daw yung may-ari ng Daily Tribune na yan. Antindi mo Ikaw may-ari ng Daily Tribune. Duterte supporter ka. Tapos dyan Daily Tribune, putang ina, puro Duterte ang binabanatan dyan. Si Bato, si Robin. Ikaw lang ang bida dyan. Walang hiya ka. Kapal ng mukha mo Ayoko na sabihin ko sino, magagalit kayo Anyways, akin na lang yun. Ito si Cayetano, naglabas yung Daily Tribune na mas madami daw siyang absent kay Lito Lapid. Ano naman?
Kita mo kung gaano kagago yung mainstream media. Naglabas sila na si Lito Lapid daw, dalawang beses lang umabsent sa Senado. Si Alan Peter Cayetano daw, 14 na yata yung kanyang absent. Ano naman ngayon? Putang ina niyan, si Lito Lapid, numero man lang yan dyan. Wala namang alam yan. Nakaupo lang yan dyan. Hindi pa pwede magsalita yan. Dudugo utak niyan. Ay, pero wag kayo magaling man si Senator magaling man si Senator Lito Lapid, hindi lang siya madakdak, hindi lang siya masalita, hindi lang siya madebate, hindi lang siya ma-interpolate. Pero mahusay yung tao na yan. Maraming mga proyekto yan. Mas marami pang proyekto yan kaysa kay Risa Ontiveros, ang ingay-ingay. Silent yan, silent killer yan si Lito Lapid. Pero para ikumpara mo naman si Lito Lapid dito kay Alan Peter Cayetano, kahit gaano ka-absent ang Alan Peter Cayetano, magaling ang utak niyan. Ito si Lito Lapid, kahit pumasok yan ng 365 days Kahit pati linggo pumasok yan, putang ina, nung pakialam naman natin dyan. Wala rin naman silbi yan dyan. Aksaya lang yan sa POM. Sa POM ng upuan, nasisira yung upuan niya. Walang hiya, pero kudos kay Lito Lapid, kahit na kumampi yan sa minority, maayos na senador yan. Hindi nga lang siya matalino, hindi siya epal, hindi siya pala salita, katulad ni Tito Soto na bobo naman. Salita na salita, wala man pinag-aralan, gusto pa maging senator judge. Che! Inang yan. Galit na galit siya sa taong bayan, Nung lumabas siya ng Senado, tas binuhos-buhusan yung sasakyan niya ng tubig, galit na galit siya. Si Raulo, manonood date Bulaga lahat yun. Lahat siya nanonood date Bulaga, galit na galit ka. Kung wala yung mga tao na yun, wala manonood sa inyo. Ang tatanda nyo na, hindi na kayo marunong mag-entertain. Oo, Diyos ko po, ano pa? We are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense. Yun ang kinakatakot nila. Alan Peter Cayetano, ang Senate President. Tapos, ipinupush nila yung charter change. Ayaw ni Alan Peter Cayetano, kaya gigil na gigil si BBM. Kasi gusto nila ng charter change. Gusto kasi nila humaba ang termino ni Bongbong. Putsang ina niya, yung buhay nga niya, hindi niya mapahaba Yung pag-termino niya. Ano ba kayo? Para kayong mga baliw. Isa pa. Syempre, budget na. 'Di ba? Usapin na ng budget. Tapos magkakaroon pa ng impeachment. Kaya ngayon, ito siyempre si Alan Peter Cayetano, abogado man yan. Makikita man niya kung chinacharot siya ng prosecution. 'Di ba? So 'yun ang kinakatakot nila. At isa pa talagang kinakatakot nila mga bossing, yung magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero para hindi naman masyadong kabahan, si Ping Lacson, hindi niya na inilagay si Marcoleta doon. Siguro member pa rin si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, pero iba na ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Tinanggal na kay Lacson, wala naman nagawa si Lacson. Wala naman ginawa si Lacson kundi magpropaganda. At saka pagtakpan yung mga yung mga amo niya, tapos sirain yung mga posibleng makakalaban niya sa Cavite. Kasi siyempre, sabi nga niya 2032 tapos na siya. Anong plano niya sa 2032? Siyempre, kung hindi na siya magsesenador dahil hindi na siya mananalo sa buong Pilipinas, diyan na lang yung sa Cavite tatakbo. Ganun lang naman yun Kabitein niyo yung mga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Senator Bong Revilla, naging biktima yan ng politika diyan sa Cavite. So si Cayetano yan yari sila. Ano pa? Kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying we, the Senate, but leadership matters. Diba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Diba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting here. I take responsibility for my reaction. Diba? So, kung mamato ako dito, batuhin niyo ako pabalik, kayo magre-resign? Ako na mato The one who takes, you take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yun Until this time,
may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw nasa GSIS, wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo there's a lying all over going around. If they can lie with that simple thing, 'di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Unfortunately, dati maraming nag-i-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inattack ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, algorithm at political bias na. That's what's sad about. Nako. Galing talaga ni Alan Peter Cayetano. May ganyan bang mga interview si Tito Soto? Oh, napansin niyo na Senate President siya, may ganyan siya interview. Wala. Puro may ikli lang, parang umuungol. Kala mo tinitira sa tumbong eh. Ganun lang magsalita yun. Kala mo uminom ng 5 Red Horse eh. Yun o naman. Ganun lang magsalita yun. Pero kita mo si Alan Peter Cayetano, di ba? Smooth. Lahat ng tanong nyo, kayang sagot. Abogado eh. Putya yan ang makukuha nyo. Pag Senate President nyo, magaling lang na magpatawa. Kung ang experience, pag tinignan mo yung resume, experience, singer, comedian. Walang iya, oh. Buti pa ito si Senator Bato de la Rosa, kahit pa paano nagtapos ito ng ng criminology. O, tingnan niyo, ito nakakatawa rito, mga boss. Nakakatawa itong si Senator Robin Padilla dito. Itong mainstream media kasi, tawa ako ng tawa rito talaga kasi itong mainstream media, walang pinagkatandaan. Tanong sila ng tanong, paulit-ulit lang naman yung tanong nila. Tapos yung mga itinanong na nila noon, lumalabas naman na sa social media, may mga interview naman na dati, tapos tatanong nila, parehas pa rin. Ini-expect nila na pag tinanong nila yung tao, laging sasagutin sila ng iba. Pare-parehas lang naman. Hindi talaga competent eh. Itong mga mainstream media, nag-aral pa ng journalist yan, pero tatanga-tanga. Hindi ba tinatanong nila si Senator Robin Padilla rito? Tingnan ninyo ang galing ni Senator Robin Padilla rito. Sabi ko nga, medyo napabilib ako kay Senator Robin. Pinaglaruan niya yung media eh. Sige, pasok Senator Robin. Tinatanong namin si Senator Robin. 3 gabi kaming magkasama. Kasama nga niya si Senator Bato. 3 gabi kami. Kayo daw ang magkasama ni Senator Bato. Sabi niya, 3 gabi kami magkasama. No? Ano ba kayo? Mga tanga ba kayo? Hindi dito naman kayo. Alam nyo naman yun. 3 gabi kami magkasama. O ano pa? Sabay kayong umalis dito nung Wednesday ng madaling Siguro po, Thursday mas, na ng mas maganda po siguro kung magbibigay ng info niyan, ma'am. Pag natapos na yung investigasyon. Kasi mas maganda yung official. reaction mo na ikaw ay person of interest daw. Siyempre, ganun po. Tinanong person of interest. Tinanong siya, ano masasabi mo? Ikaw daw ang kasama. Sabi niya may investigasyon na eh. Doon ako sasagot sa investigasyon. Diba? Sinagot na 1 beses. Tapos sinabi na person of interest ka daw. Ano sagot dito sa person of interest? Talaga. Ganun talaga. Wala po tayong magagawa. Diba? Magalang. Wala talaga tayong magagawa kung ang person of interest ako. Ganun talaga. Alam nga naman umiyak ako katulad ni Tito Soto. Tsaka ni Ping Lacson. Ganun talaga. Ano pa tanong? Kung yun po ang sinabi ng mga otoridad, okay naman po yun. Sir, ikaw doon nagsakay kay Sen Bato, totoo ba? Siguro po, antayin na lang po natin yung official na investigation. Pagkabobohan tanong. Ikaw daw nagsakay kay Senator Bato. Sinagot niya na nung una yun, ha? Kasabay mo daw, kasama mo daw. 3 araw ko nang kasama. Sir, tinakas mo daw. Antayin na lang natin yung investigasyon. Doon ako sasagot sa investigasyon. Kaya lang kasi, yung mga reporter na yan, meron yan silang mga dapat itanong kasi yun yung utos sa kanila ng mga amo nila. Hindi yan katulad ng banateros. Kami, pag nagtanong kami, talagang diretso sa punto. Wala kaming ito tatanong natin ha, ito tatanong natin, dito iikot yung tanong natin, walang ganun. Pag nagtanong kami, yun talaga yung gusto namin marinig yung sagot. Tsaka hindi na obvious yung sagot. Alam na namin yung sagot eh. Pero tinanong ulit. Unang tanong, tinabla ni Robin. Pangalawang tanong, tinabla ulit ni Robin. Tingnan mo kung ganong beses nila paulit-ulit yan. Sir, were you spotted in the NAIA terminal with Senator Bato? Saan po? At the NAIA terminal, were you spotted with Senator Bato? Ay sa airport. Siguro naman po, walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? So magkasama nga po talaga kayo. Magkasama kayo, sir. Yes, sir, no, sir. Hintayin na lang po natin yung investigation. Akala kasi nila masyado sila matatalino. Akala nila kaya nilang totoyin si
Si Robin eh. Totoo ba na nakita kayo sa airport? Gago. Di umamin ako na magkasama kami. Tanga. Tsaka magpapakita kami sa airport pa. Tsaka sino makakakita sa amin sa airport kung nandun, kung halimbawa, ang mga senador kasi, merong VIP lounge yan. I remember, nung minute namin si Inday Sara sa Davao Airport, merong VIP lounge doon. Walang nakakapasok doon. Hindi dumadaan yung mga politiko sa normal na daanan ng mga tao. Walang makakita sa kanila doon. So kung nandoon siya sa VIP lounge, sino mag-aano sa kanya? Sinong magsasabi na nasa VIP lounge siya? Hindi pa pwede yun. Kasi yung mga nakalagay na tao doon sa VIP lounge, dahil nga VIP lounge yun, mapagkakatiwalaan yun. Chismis lang na naman yan. O, tapos ngayon tinatanong yung chismis, so nakita daw kayo doon? Ha? Ano kung may nakita ron? Hindi naman ako pupunta na airport. O, di ba? O, chismis, fake news. Galing yan sa mainstream media. So, hindi, may tinanong lang po kasi na nasa airport daw. Wala ako sa person who allegedly escorted the senator. Antayin na lang natin, ma'am. Di ba? Panibagong kabobohan. Tinanong kung magkasama kayo, ang sagot ni... Alam mo kung matalino talaga kayo mga media kayo. Alam nyo na yung itatanong ninyo will implicate Senator Bato de la Rosa and Robin. Sinabi niya na kanina na there's an ongoing investigation. Doon ako sasagot sa investigation. O, tinanong siya ulit, Sir, nagkano ba kayo ganito? May investigasyon. Tapos nag-attempt na naman. May investigasyon. Kita ninyo, kala nyo kaya nyong i-break si Robin? Hindi nyo kayang i-break si Robin Padilla kahit ganyan niya. Nakala nyo kasi masyado nyo minamalit. Mas matalino sa inyo. Kaya nga siya senador. Kayo, putang ina ninyo eh. Hanggang ngayon, mga amoy pawis pa rin kayo ng mga reporter eh. Habol pa rin kayo ng habol sa politiko. Sir, ang dahilan bakit kailangan maghintay? Siyempre po kasi may official na investigation. Bobo no? Anong dahilan? Ba't kailangan pa kami mag-intay? Putang ina nyo, investigador ba kayo? Sinabi na nga niya na may investigasyon eh. Di ibig sabihin, official yun. Kailangan nyo talagang mag-antay. Gusto sumagot pa sa inyo? Ang ina ninyo, kung ako nga kay Robin Padilla, hindi na ako nagpapa-interview sa mga ulol na yan eh. Kaya na kahit naman anong sagot mo sa mga yan, sisirain ka pa rin naman ng mga yan sa mga media network nila eh. Diba? Pero goods ka dyan, Senator Robin. Mahusay ka. Siyempre, paggalang po yun sa otoridad. Pero sir, aaminin niyo lang naman o i-deny? Mas maganda. Tangina mo, ba't mas marunong ka? Paasawa ka niya? Aaminin mo lang naman o i-deny. Ano yan? Interpellation? Ano yan? Interrogation? O eto ka, pakyo ka. O okay, Robin Padilla, eto ka, sino ka? Putang ina mo ka. Pinapasahod mo ko? Tapos sasabihin mo, tax namin papasahod. Tax mo papasahod sa akin. Di singilin mo rin si Martin Romualdez at si Bongbong sa mga ninakaw nila. I don't owe you an explanation. Sinabi ko na nga eh. Na rumirespeto ako sa proseso eh. May investigasyon na. Gusto mo sagutin ka pa? Hindi. Sino ka? Utangin na ka. Anong channel yan? Robin Padilla. Sabi mo sa akin para banata natin araw-araw. Ang mga iyakin ng mga reporter, hindi nila makuha yung sagot nila. Kasi nga, pagka wala silang sagot na maayos na nakuha, wala silang sweldo. Ina ninyo, mga bayaran kayo pare-pareho. Ito po yung official para, kasi But you're the official because you're the person madami-daming kwento. Ito, may kwento pa na nasa airport. Pero nasa Pira Pilipinas naman, kasi may sir. kwento pa. Sir, may chance kwento ba? pa na yate. Sir, may chance ba na umalis si Senator Bato sa bansa, Makausap niya sir? na ulit siya. May chance ba na umalis si Senator Bato? Putang ina, si Senator Bato ba siya? Bobong media eh. May chance ba umalis si Senator Bato sa Pilipinas? Putang ina, ewan ko sa kanya kung aalis siya. Pero ako sa tingin ko, hindi naman naaalis yun. Pero he's the right person to ask those questions too. Ay, ng mga inutil na mga mainstream media to, wala kayo talaga. Putang ina, hanggang dyan na lang kayo. Saan ba to? Yan ang mahirap sagutin. Ano masasabi mo dun sa yate? Tumakas Sabi po ni, napanood ko lang naman si Manong Chavit. Hindi naman totoo yun. Hindi po totoo yung naya, hindi totoo yung You were placed Yate. you were placed in the scene at around 3 o'clock daw, Senator Robin. wala po yun. Hindi po totoo. Hindi totoo yung Ano po yung reaction nyo patungkol sa podcast ni Nasan Aimee at ni Ma'am Mariel? Na pinagtanggol ka nyo po? Ay, maraming salamat. Ano mo kabobohan? Putang ina, kita mo kabobohan. Senator Robin, ano po ang masasabi mo doon sa podcast ng ni Senator Aimee at saka ni Mariel? Pinagtanggol ka ni Mariel. Putangina nyo. Gago, itanong nyo kay Robin kung hindi siya pinagtanggol ng misis niya. Tangina ng tural, asawa ni Mariel si Robin Padilla, ipagtatanggol siya niyan. Puta kabobohan.
Kabubuhan tanong nak ng putang mga media na ito, walang mga utak. Hoy, kung sino ang mainstream media na nanonood dito, putang inin nyo, mag-vlog na lang kayo. O halatang halata na matatalino naman kayo, magagaling naman kayo. Kaya lang, putang ina, may mga amo kasi kayo eh. At may mga utos yung amo ninyo na itanong nyo ito para makakuha tayo ng beat. Tanginang yan, nag-podcast si Aimee at saka yung misis mo. Pinagtanggol ka niya doon. Anong masasabi mo? Anak ng tinapay yan. Alam ka na magalit si Robin. Pinagtanggol siya asawa niya. Kung si Robin Padilla, sinabi ni Mariel, tarantadong tao yun. Sinabi nung asawa mo ni Mariel, tarantado ka daw. Ganun ba? Humanda siya sa akin sa bahay. Di ba? Natural yun. Common sense, anak ng tinapay. It's not rocket science. Bugok. Sino ba yun? Asawa niyo. Asawa ko. Asawa ko yun. Siyempre, lahat gagawin nun. Diba? Mukhang tanga, asawa ko yun. Natural, lahat gagawin nun. Kahit sinabi ko, tumambling siya, tatambling siya. Walang yung mga mainstream media to, walang utak. Ano pa, Robin? Sige, babuyin mo. Wala sa plano niya yun. Why are you Hindi Bakit gagawin sure? ni Batid. Bakit, sir? Mahal niya Pilipinas. Totoo po ba, So- sir, na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, di ko alam. Di ba, bobo? Putang ina dito mga to. Totoo ba na nasa Davao siya? Gago, asawa ba ako nun? Malay ko naman kung nasan siya. Tangina pag sinabi ni Robin, oo, nando doon. Tangina, puntahan kayo ron, mga tanga. Tapos sasabihin nyo, sinungaling ka talaga, Robin. Wala naman siya doon. Bobo eh. May communication pa kayo sa kanya? Nakakausap niyo? Wala akong idea kung nasan So, sir, si you- Bato. So sir, you can confirm that Senator De La Rosa is still in the Philippines. Ikukumpirma ko yun. Nasa Pilipinas. Hindi aalis yun. Thank you so much. Ang thoughts niyo po today na impeachment court na po kayo? First Ay time sana po, una po, nagpapasalamat po tayo sa leadership at ito pong mga usap-usapan na matatapos na. Kasi masyadong maraming ipinukol sa amin, sa majority patungkol sa impeachment. Sana po ito, nakikita niyo naman po, fourth week. Sir, mag-robe ka? Po ba kayo dun sa Robe niyo, sir. sinasabi na person of interest daw po kayo? Nahulog ako. Yan na naman, kabobohan tanong na naman, person of interest na naman. Sinabi na yung kanina, tinanong mo na naman ulit. Putang ina, absent ka ba? Absent ka ba kanina o absent-minded ka lang? Tinanong na kanina yun eh. Anong masasabi? Personal interest ay mayroon daw kayo ano? Personal interest. Person of interest daw kayo. Ganun talaga. Nasa kanila yan. Ganun talaga buhay. O tas ngayon tinanong na naman. Anak ng tinapay talaga tong mga media na to. Dapat dito, pinapakain dito, kalahating rice lang eh. At mga sweldo niyan, 250 lang isang araw. Wala akong mga silbi tong mga ito. Ako si Rob in Hood. This is okay. Rob. Sabi ng NBI, person of interest daw po kayo. Wala po tayong magagawa. Irerespetuhin po natin. Otoridad. Ang ina, 3 beses tinanong. Isang beses nagtanong babae, tas ngayon naman lalaki, anak ng tinapay talaga. Ang ina tong mga to. Buti pa kami, inutusan bumili ng suka, naging vlogger, tapos naging 1,000 yung mga follower. Etong mga to, putang ina niyan, tagal-tagal na nag-reporter, mga tanga pa rin. Bakit kailangan niya po umalis ng Senate pa? It is protected here. Bakit umalis pa po siya ng Senate? Taginang yan, no? Ba't daw kailangan pa umalis ni Robin sa Senate? Puta, hindi naman siya dyan nakatira. Walang hiyang mga tanong niya, no? Pang grade 1 eh. Siguro po si Bato lang makakausap niyo dyan. Tungkol dyan. Kasi ako, umuwi lang ako ng bahay. 3 araw na akong nahanap ng asawa at anak. Senator Padilla. Kayo daw nagmaneho for Senator Bato. Nako, antayin mo na yung investigasyon. Senator Padilla. Bakit nako-confirm niyo po na hindi totoo Nakakahiya nangyayari kasi, ate? nakakahiya na sa inyo pa ako nauna. Mas maganda sa investigasyon ako magsalita. Pagkatapos ko sa investigasyon, di saka ako nakakahiya naman sa otoridad. Sana maintindihan niyo. Senator Padilla, what can you say about Sa pagdulong kay Senator Bato sa paglabas sa Senate. Well, sabi ni Senator Alan, wala naman warrant si Bato. Sir, kung wala siyang warrant, bakit nagtatago siya? Bobo, no? Kung wala siyang warrant, bakit nagtatago siya? Puta, gusto niya. Paki mo. Lalaro sila tagu-taguan. Kung wala siyang warrant, bakit nagtatago siya? Putang ina mo ka, bobo ka, wala kang nakita. Di mo nakita yung nangyari dyan? Unang araw, pagpunta niya dyan, putya, pinaghahabol siya sa hagdanan na dapa-dapa nagpagulong-gulong yung tao.
Tapos nagkaroon pa ng putukan, putang ina mo ka, hindi siya magtatago. Tarantado rin talaga tong mga mainstream media na putang ina ninyo. Sa totoo lang, maliligo kayo talaga ng mura sa akin dahil ang bobobo ninyo. Alam ninyo kaya sikat na sikat ang mga vlogger ngayon kasi ang tatangan nyo eh. Bakit siya magtatago? Wala naman siyang warrant of arrest. Anong paki mo? Gusto niya magtago eh. Anong walang warrant of Kasi nga, pag hindi siya nagtago, lalong gugulo dyan sa Senado. Nagkabarilan ng nandiyan dyan siya. Yung ngayon, tinan mo, wala siya dyan. Nagkagulo ba dyan? May NBI ba dyan ngayon? May NBI ba dyan sa may GSIS? Wala, di ba? O di sana, kung itong putang inang GSIS na ito, talagang gusto nila ng reinforcement sa lugar nila, baka nagsusuntukan yung mga empleyado nila. Di sana may NBI ulit dyan, nagpapaikot-ikot sa nila, sa GSIS grounds. Ba't ngayon wala na? Kasi wala na si Bato dyan. So dapat ba siya magtago? Oo. Naman takin mo, wala siyang warrant of arrest, gusto siyang arestuhin. Tanga ka bang report? Sino ba report? Ano nga, pangalanan mo nga reporter na yan para pag nakita ko dyan sa Senado, kukutongan ko yan na walang tunog. Tanginan to, bobo. Nagkagulo na nga sa Senado, nandiyan sa tinamo. Umalis si Senator Bato de la Rosa, may gulo pa sa Senado, may barilan sa Senado, wala. May pulis sa Senado, mayroong NBI sa Senado, wala. So tama lang na umalis si Bato de la Rosa sa Senado kasi hindi siya umalis sa Senado, magulo. Tarantado rin to eh. Sa kidnapper. Oh, nagtatakot siya sa kidnapper. Sinong kidnapper? Sinong kidnapper? Maang-maangan pa kayo, gago si Bongbong. Kinidnap nga si Pangulong Duterte eh. Yun nga ang tawag dito, ang finofloat na information, kinidnap si Pangulong Duterte, walang warrant of arrest sa Pilipinas, pinadala sa dahig eh. Ikaw ba gago ka, gagawin yung ginawa kay Pangulong Duterte? Hindi ka kakabahan sa sitwasyon mo? Ay, ng mga reporter na, sinong kidnapper? Sinong kidnapper? Ulol. Tangina nyo, alam nyo kung sino yung kidnapper. Mga ulol, kasapakat kayo. The ordinance says pwede pong ipadala siya sa Dahig, RA 1951. Sila. RA 9851 na naman. Puta, site ka ng site ng RA 9851. Di nyo naman alam kung ano laman yan. Okay nang ina ninyo mga reporter kayo. Magtanong nga lang ng matanong kay Robin Padilla. Hindi nyo magawa eh. 9851, 9851. Hindi mo kayo mga abogado, mga ulol. O ano masasabi ni Robin Padilla dun sa 9851 na tanong netong tangang mainstream media? Kaya mo na yung mga lawyer maglaban-laban dyan. Kaya mo na yung mga lawyer, maglaban-laban niya. Ikaw, reporter ka lang, mag-isip ka ng maayos na tanong sa mga i-interviewin ninyo. Papakialaman mo yung 9841 RA90, di ka mga abogado. Nandoon na yun sa may Supreme Court, pabayaan mo sila magtalo-talo doon, wala kang alam doon, bobo ka. Ako, gaganunin ko yan eh. 98, ano ba pagkakaintindi mo doon? Sa ano na yun? Sa batas na yun? Kung hindi mo naiintindihan yun kasi hindi ka abogado, huwag ka na magtanong doon. Di rin ako abogado eh. Basta ako, si Bato, ayaw niyang makidnap. Diba? Panis. Panis kayo. Gusto niyo pa makakita kung paano babuyin itong mainstream media. Eto, pasok, Marcoleta, ululin mo sila. Warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong ko na lang. Ayan, abogado yan. Yan yung tanong mo tungkol sa 9851. Abogado yan, makipagdebate ka ngayon kung sino ka mga reporter na wala kang utak. Makipagdebate ka ngayon kay Marcoleta, abogado yan. Tungkol sa 9851, pagbibigyan ka niyan. Si Robin Padilla, tatanungin mo sa 9851, hindi naman abogado si Robin Padilla. Basta sa pagkakalam ni Robin, walang warrant of arrest si Bato dito sa Pilipinas. Gustong arestuhin ng ibang korte, walang kaso si Bato dito sa Pilipinas. Even the president himself announced na walang arestuhan na magaganap. Pero walang arestuhan na magaganap. Paikot-ikot yung NBI diyan, manlulo. Kasi naman alam naman nila fake news peddler si Bongbong. Kaya ganun. Ito si Marcoleta, kausapin niyo tungkol diyan. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kahit wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself. Alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyang kakakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito?
Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa iyo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Ay, ang sakit naman. Ano naman sinabing bayaran sila? Ang mga hirap ng bayaran na, ang tatanga pa. Ang mga mainstream media na to, na-real talk kayo ni Marcoleta. Tangin na ninyo, interview kayo ng interview, araw-araw, yun na lang ang tinatanong ninyo. Ilang beses na ipinangaliwanag sa inyo, abogado yan, ilang beses na pinaliwanag sa inyo, okay lang na makulong dito sa bansa mo kasi pwede ka mag-hire ng Pilipinong abogado, makakabisita yung pamilya mo, pero yung doon ka sa ibang bansa, anak ng tinapay, hindi pwede yan. O hindi ba? O ano pa, Marcoleta? Sige, babuyin mo. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, sa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo na... O, di kayo makasagot kasi abogado. Yan, saan yung nagtatali-talinuhan na RA 9851, RA 9851. Pag pinas-recite po sa kanya, anong laman ng 9851? Di niya alam. Tangin na magsasite ka ng batas, hindi mo alam. Inutil. O, ngayon, tinatanong kayo, anong legal basis? Di kayo makasagot. O, kasi mapapahiya kayo. Tangin na abogado yan eh. Masyado nyo minamalit si Robin Padilla. Ano sabi ni Robin Padilla? Pabayaan nyo na sa mga abogado yan. O, yan, may abogado, itanong nyo, mga ulul. O sabi ni Robin, bayaan nyo na sa mga abogado yan. Usaping batas, RA na yan. Bayaan nyo na yun sa kanila. O wag mo nang panghimasukan yan. Magtanong ka nga lang, tanga ka na eh. Tapos isa-cite mo pa yung batas na hindi mo naman naiintindihan. Papapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililin lang nila kayo eh. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang, isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. In accordance with extradition laws and treaties. O yun, yung nag-iisang section, Section 17. Ang sinasite lang nila doon na pwede nating ipadala doon. Walang sinabi doon na you can send him there without due process. You can send him ultimo sa Rome Statute, nakalagay doon eh. Nakalagay mismo sa Rome Statute, yung batas na sinusunod nila dyan sa ICC, nakalagay doon na kailangan, merong local judicial authority. Merong intervention ng local judicial authority. O nakalagay yun doon, sinusunod ba nila? Hindi. Naka-base lang sila doon sa it's the government's prerogative if they want to send him there, they can send him there. Pero pag binasa mo doon ng kumpleto yun, nakalagay doon yun, extradition laws. Oo, kailangan dumaan sa extradition law ng local host ng bansa. Yan. Meron tayong extradition. Sa sobrang pinag-uusapan nga nito, nagiging expert na ako dito kahit di ko naman alam to. Itong mga reporter na to, mga sarado, mga utak, paano? Asa na lang sa minimum wage? Ilang yan. Law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi ko ng OSD, di ba? Enforceable. Halika dito, hindi kita nakikita.
Sen, after nung what happened nung Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung majority? Na-solidify yung ang samahan ng majority. After 13. nung At what happened nakonsensya nung ba si Senator Miken? I Nagbago ng don't posisyon? know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay. Yun ang importante. Buhay niya yun. So, Paano mo i-disregard yun? Ano, papanis? Meron pa kayo sinasabi. Yung sabi ni Solicitor General, tangin na mo, ako na nga nagsasabi. Eh kung sinasabi ni Solicitor General, puntahan mo siya, gusto mo mag-dinner kayong dalawa. Naniniwala ka pala dun eh, hindi dun ka magtanong. Tapos yun yung i-report mo, ba't ako tinatanong mo? Hindi nga ako naniniwala dun. Sinasabi ko na nga, ito sinasite ko nga, wala kayong masagot sa akin, tapos sasabi mo, sabi ni Solicitor General, papuntahin mo rito sa Solicitor General, mag-usap kami. Oh, until then, sinabi ko na ito yung stand ko. Anong pakialam ko kay Solicitor General kung anong stand niya? Taga-gobyerno yan. Natural, pagtatanggol niyan yung gobyerno nagpapalamon sa kanya. Solicitor, pinapaliwanag na nga sa inyo, tatangan nyo talaga mainstream media kayo. Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. so nakonsensya si Senator Mix kaya nagbago. Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Tama na po, okay naman. Teka. Ano? Sige, ano? Ano? Ang ina ninyo, kala nyo nakakatakot kayo mga mainstream media, kayo ulul. Hindi kayo nakakatakot. Kala nyo mahaharas nyo si Marcoleta, mas masungit pa sa lola nyo yan. Ano kayo ngayon? Ano pa? Tama na po? Anong tama na? Hindi, sige, pagtanungin mo to, mga tanga naman yan. I-twist nila kung gusto nila. Putang ina. Wala akong pakialam, senador na ako . Oo, sa laki ng iglesia ni Cristo, mananalo ulit ako pag tumakbo ako . Ano ngayon? Senator Mix yun nga parang nakonsensya siya, hindi na gusto yung nangyari sa Wala kami pag-uusap na gano'n eh. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo ni Senator Mix. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagputukan. Oo, kaya lang. Nakaupo ako ron. Nag-iisip. Kaya nga ito yung isang malaking problema, mga bossing. Kasi pinagkakalat nito ni Trillanes na si Bato de la Rosa daw nagwig kaya nakalabas. Putang na, kaya hanggang ngayon si Senator Marcoleta di pa makalabas. Hindi ba makalabas kasi lahat daw ng may wig chinecheck. Nakawig to si Senator Marcoleta, walang hiya kayo. Buti pa daw si Bato de la Rosa nakawig kaya lumabas. Lahat ng nakawig, check upin. Tangin na yari kayo ngayon kay Marcoleta. Pag pinatanggal niyo yung wig niyan, lagot kayo, didemanda kayo niyan. Bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos sari-sari kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na? Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagko-caucus kami, in-extend namin ang caucus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliber nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaano nakakalahati. Bigla nga putukan na ganito. Diyos ko ako. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari? Why? Sir, was the Senate really under attack during that time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yun? Bobo talaga. Alam mo kasi, Senator Marcoleta, pag bayaan mo na dahil nakikinig man kay nakikinig naman kay Claire Castro yung mga reporter na yan. Bobo nga yan. Parang si Claire Castro, bobo din eh. Do you think they're under attack? Hindi. Hindi under attack yun. Utangin na, buti sana kung sila Mickey Mouse ang nakita mo, sila Jollibee. Party yun pagka gano'n.
Pero, tsang inan yan. Pumunta dyan, hindi imbitado, may mga dalang baril. Anong tawag mo doon? Ano yun? Nagkataon lang? Tatanungin ko nga kayo. Ngayon nawala na si Senator Bato de la Rosa dyan. May mga NBA pa ba dyan? Wala. Mahina din si Matibag eh. Kung ako kay Matibag, nagpapunta ulit ako ng NBI doon eh. Oh, ba't may NBI na naman dito? Eh hindi nga, nagre-request nga si GSIS. Kaya kahit wala si Bato de la Rosa dyan, naglagay kami ng tao dyan. O di sana consistent. Eh hindi, nung wala na si Bato, wala na rin sila eh. O di masama yung hangarin nila. Meron talagang pambubudol na nagaganap. Sinasabi ni Bongbong Marcos, walang arestuhan, tapos nandiyan yung NBI, mga aresto. Ano yun? Eh di tinatarantado tayo ng gobyerno. O, tanongin ko kayo ulit, kayo mga media na nandiyan dyan. O, wala walang NBI, di ba? Di sana tinanong niyo si Matibag, hello, Sir Matibag, hello po. Ba't wala pong NBI ngayon dito? Ilang araw na kayo nandito, hindi naman kayo imbitado, punta kayo ng punta. Ba't ngayon wala? Tanongin niyo si Matibag, ano sasagot na naman ni Matibag na kasinungalingan? Mahina kayo eh. O ako nandiyan dyan, sabi ko nga sa inyo, Senator Marcoleta, ngayon ba may mga nakikita pa kayong NBI dito? Wala na. O, hindi ba? Tangina ninyo mga bobo. At sasabi pa, meron daw, may kinukuha susi daw yung ganito. Kung mayroong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang BI? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaset? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano ba bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Gandang tanong niyan. Napakagandang tanong. Ano ba ang papel ni Trillanes? Bakit siya ang nag-i-issue? Hindi naman siya sheriff ng ICC. Hindi naman siya sheriff ng ICC. Bakit siya nagsaserve? Tinanong niyo ba? Sabi niya kasi hinamon daw siya eh. Hinamon daw siya ni Bato de la Rosa kaya nandoon siya. Kung ako NBI, hindi ka pwede. Dahil lang hinamon ka, pupunta ka ron, makikialam ka sa operation namin, hindi ka naman taga-NBI. Hindi dapat yun. Dapat hindi pinayagan ni Matibag yun. Pero kasama yun sa optics nila. Para magkunyari si Bato de la Rosa, maging takot, bakla, nek-nek nyo. Walang maniniwala na hindi palaban at hindi matapang si Bato de la Rosa kung alam ninyo yung dinaanan ng karir niyan. At kung alam ninyo kung sino-sino ang mga sinagupa niyan sa totoong buhay. Hindi kayo magtatanong, hindi nyo tatanungin yung pagiging lalaki ni Bato de la Rosa. Yan ba si Trillanes? Ano ba yan? Ano ba nagawa niyan sa mundo bukod sa natalo yan sa eleksyon? At saka nanira ng gobyerno. Hinamon nga ng barilan ni Robin Padilla yan. Pumunta si Robin Padilla dun sa lugar kung saan niya hinamon si Trillanes. Hindi nga nagpakita yan eh. Kaya matapang si Trillanes nung hinamon siya ni Robin ng barilan, di sana nagpunta siya. Di ba hindi? Kasi bakla, gusto nilang palabasin na si Bato de la Rosa, baboyin yung pagkatao ni Bato. Alam naman ng mga Pilipino eh. Kung sinasabi ni Trillanes na takot si Bato sa kanya, takot pala sa'yo si Bato, paano papatayan na napakaraming Pilipino? Hindi kayo marunong gumawa ng istoryang matibay. Kung ako ang ginawa ninyong director, putang ina, baka mag-best actor kayo. Magaling akong gumawa ng istorya. Oo, hindi ba? Kita nyo, isang oras na tayo nag-uusap, wala man script yan. Di nyo kami kaya. May mainstream media kayo, wala kayo, X kayo. Kailangan nyo ng script, kami di namin kailangan ng script. Kasi daw, hinamon daw siya. Ano sagot dito ni Marcoleta? Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo, wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano ba bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, sinalings daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Ay! Di ba? Ganyan ang matatalino. May sense of humor. Kasi po, sabi daw po, china-challenge daw po siya, kaya nandoon siya. So, sinabi ni Bato, na kumain ka ng tae habang inaano mo sa akin yung na yan. Habang sinaserve mo sa akin yung warrant of arrest na yan, gagawin niya ba? Panis! Drop the mic. Pong! Ganun, galing talaga ni Marcoleta. Palakpakan natin.
Oh, ano? Wala na. Sabay alis na siya. Oh, pahiya. Tingnan nyo kung gaano ini-interview ng media si Marcoleta. Oh, magalang. Medyo, opo, mahinahon. Pero pag si Robin Padilla, minamalit kasi nila si Robin, kaya nila minamak ng mga ganong tanong. Di ba ginaganon pa sila nung secretary ng Senate. Gusto ko maingay. Kasi nga, akala nila si Senator Robin, anong ginawa ni Robin sa kanila? Wala, lang. Bahala na kayo. Bahala na yung mga abogado. Wala akong alam dyan. Bahala na yung investigasyon. O, di ba? Wala na eh. Wala na kayo reputasyon. O, ito pa isang balita. O, may pantapat tayo dito sa balita na to. Yan na yung sinasabi nila kanina na yung Office of the Solicitor General naghahain ng kanyang plea o pleadings diyan sa kanyang protesta o ano ba tawag dito. Naghain siya ng tawag dito sagot o inuutusan niya o nagre-request siya sa Supreme Court na wag i-grant yung TRO na nire-request ni Bato de la Rosa. O yung OSG, si Bernabe ba yan? Bernabe. O, basta yun. O yan din yung humiling sa Supreme Court na si Maria Ressa na guilty na sa tax evasion tax evasion hindi pala. Guilty na sa cyber libel, guilty sa libel. Gusto niyang ipa-reverse yung decision ng Supreme Court. Oh, alam na this. Oh, syempre, hindi ko I expect this from the Solicitor General. Kung yung mga congressman, senador nga, putang ina, aso ni Bongbong, ito pa kayang Solgen. O, pakinggan natin kung ano tong sinasabi ng Solgen. Niit ng Solicitor General sa Korte Suprema na isang pugante si Senator Bato de la Rosa na dapat arestuhin. At live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang mga argumentong inilatag ng Solgen sa Korte Suprema? Says iginiit ng Office of the Solicitor General o OSG na walang sapat na legal na basehan para pagbigyan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ng OSG, maaaring ipatupad ang ICC warrant kay de la Rosa sa pamamagitan ng Executive Department. Alinsunod yan sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and... So, ibig sabihin, kung ang sinasabi dito ni Solgen, pwedeng enforce ng Executive Department, si Bongbong Marcos yun, na hulihin si Bato de la Rosa, ibig sabihin, tarantado talaga si Bongbong. Gago talaga, sinungaling talaga. Di ba? Sabi niya, walang aresto na magaganap. Walang ganitong magaganap, wala siyang utos. Tapos, itong kanyang aso na si Solgen, sinasabi na hindi, kailangan wag niyo i-issue ang TRO dahil nakalagay dito. Through the Executive Department can legally enforce the ICC warrant against Senator De La Rosa pursuant to Republic Act 9851. Yan na naman. 9851. Oh, sinasabi ni Bongbong, hindi niya pinapa-aresto, pero yung Solgen sinasabi na pwedeng ipa-aresto ng Estado. Kung sinasabi na nga ni Bongbong na hindi dapat i-arestohin, tapos ba't nyo pinapa-aresto pa rin? Ibig sabihin, pinaglalaroan na naman tayo nito ni BBM. Hindi na bobo tao, katulad niya. Kaya nahuhuli sila ngayon na talagang ang may pakana ng lahat ng ito, pati yung pagsugod dyan sa Senado, si Bongbong Marcos kahit anong deny niya. Ito, may mga ganito sila. Bakit i-challenge ni Bongbong Marcos yung TRO ni Bato de la Rosa? Hindi mo pwedeng sabihin na walang utos ni Bongbong niya. Ano yan? Maniwala ka? Ito si Bernabe. Kung ano apelyido nito. Hindi inutusan niya ni BBM. Asus! Other crimes against humanity. Sa Section 17 ng naturang batas, pinapayagan ang mga otoridad na isuko ang isang akusado sa isang international court kung may gumugulong ng investigasyon dito. Hindi rin... Yun nga yung sinasabi ni Marcoleta kanina, considering this one is okay, considering na meron pa tayong legal bind sa ICC. Wala na nga. Hindi na nga tayo member state. Ano ba? Malis na tayo nung 2019. Magkakaroon lang ng visa ito kung meron pa kayong legal bind or meron pa kayong
treaty. Wala na nga. Bakit ba pinipilit nyo pa? Wala na nga. Walang hiya. Mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit. Daw kailangan ng hiwalay na warrant of arrest mula sa lokal na korte para arestuhin ang Sabi, hindi na daw kailangan. Hindi na daw kailangan ng local court. Nakalagay mismo sa Rome Statute na kailangan ng local court. Pero sa kanila hindi, anak ng tinapay. Sinusunod nila yung Rome Statute, sinusunod nila yung ICC. Pero yung Rome Statute na nakalagay doon na kailangan dumaan sa local court, di nila sinusunod. Tanginan yan. Parang mga ulul talaga, di ba? senador. Gate pa ng OSG, hindi pwedeng gamitin ang parliamentary immunity gaya ng protective custody ng Senado bilang panangga sa pananagutan. Ang problema nga, Senate of the Philippines, ICC, hindi naman part yan ng Pilipinas, ni wala tayong treaty dyan. Hindi talaga papayag ang Senado, and kahit na hindi pasok ang crime against humanity dun sa parliamentary immunity, dapat hawakan ng Senate yan as yung under custody nila yan. Or protective custody. Kasi nga gusto siyang kidnapin ng ibang lahi, ang matindi nun. Nakikipag-collab yung ibang bansa sa mga taga-gobyerno natin. Sarili mong kababayan, papatapon mo. Gano'n ka kasatanas niyan. Ko nga sa inyo, to si BBM, sabi ko lalagpas to sa impyerno Di ba may impyerno? Lalagpas pa siya dun sa sobrang sama niya. Oo, lalagpas siya. Nandun talaga may annex. Gumawa talaga ng panibagong impyerno para sa sobrang samang tao Kasama dyan si Romualdez, si Abante, si Bongbong, si Akop nandun na Mag-isa nga lang siya dun. Oo, mag-isa pa lang siya. Kasama niya na pala si Enrile. Si Enrile daw yung ngayon, mayores dun Yung pa sa OSG, hindi dapat makinabang sa anumang judicial relief o tulong mula sa hukuman si De La Rosa dahil isa siyang pugante. Sa huli, hinaling ng OSG na tuluyang ibasura ang mosyon ng senador na pigilan ang ito yung sinasabi niyo sa Supreme Court. Iniinsulto niyo yung Supreme Court Parang sinasabi ninyo na walang silbi ang mga korte sa Pilipinas. Mantakin mo, ako Supreme Court, may silbi kami. Sinasabi niyo ba na mas makapangyarihan sa amin yung ICC? Kaya nga kung ako sa Supreme Court, maglabas na ako ng TRO kagad kung ako sa Supreme Court, maglabas na sila ng mga resolusyon Doon sa mga unang mga certiorari na ipinasa sa kanila Kasi sinasabi ng OSG dito na si Bato de la Rosa ay may pananagutan sa ibang korte. Sa amin wala Wala siyang pananagutan sa amin Chinek namin yung records, walang nakademanda walang kaso na nakademanda kay Bato. Dito niya ginawa yung krimen Dito niya ginawa yung krimen. Dapat may korte dito na pinagsampahan ng mga kaso na yan kung talagang matibay ebidensya nyo. Iba't wala. Para sinasabi ninyo, si Pangulong Duterte, Davao Death Squad. May final kahit isa na linking si Pangulong Duterte sa Davao Death Squad. Wala. Kasi walang ebidensya. Ganun din dito kay Bato de la Rosa. Filean nyo ng kaso sa Pilipinas. Wala tayong pag-uusapan kung ako ang korte dito. So are you saying, Solicitor General, that the ICC is superior to Supreme Court here in the Philippines? Di sana sila na nag-Supreme Court. Kaya nga tinawag yan na the court of last resort. Kasi kapag ang isang korte sa isang lugar refuses to indict these people na nagkasala sa karapatang pantao, human rights. Lumabag sa human rights, saka katatakbo sa kanila. Hindi pwedeng tatakbo ka ron nang wala ka pang ini-exhaust na lahat ng mga legal remedies mo dito sa Pilipinas kung saan nangyari yung krimen. Tatangan nyo naman. Aresto ng ICC sa kanya. Kung babalikan natin, bago magkagulo sa Senado ay iniutos ng Korte Suprema sa OSG at sa kampo ni De La Rosa na magsumite ng komento tungkol nga dito sa TRO petition. Samantala, Camille, nakapagsumiti na rin ba ng komento sa Korte Suprema ang kampo naman ni Senator Bato? Ngayon wala pa tayong kumpirmasyon. Bobo ka, wala ang kumpirmasyon. Ako nga may kumpirmasyon, ikaw wala. Kabobo naman itong media na to. Oo, sumagot na si Torion. Kailangan pa ng ilang araw, 3 days bago siya sumagot. Sumagot na siya ngayon.
Ganyan kabilis ang kampo ni Attorney Torion. Sa Korte Suprema kung nakapagsumite na nga itong kampo ni Senator Bato bilang reply o sagot doon sa naging komento ng OSG. Pero sa panayam kanina sa Good Morning Kapatid, iginiit Torion na hindi maituturing na pugante ang kanyang kliyente. Ganyan din ang pananaw ng isa pa niyang abogado na si Attorney Jimmy Bondoc. Narito ang kanilang mga pahayag. Ayaw nilang idaan sa korte. Bakit? Bakit nila gustong short circuit yung korte? Dahil mas mabilis. Yan ang hinahanap nila, yung bilis. Wag po tayong madadapa sa bilis na yun. Idaan nila ito sa ating local courts. Respetuhin natin yung karapatang pangtao ni Senator Bato de la Rosa. Hindi po siya pugante. Camille, kailan naman inaasahang maglalabas ng desisyon ang Korte Suprema sa TRO petition ni Senator Bato? Hindi nga niya alam kung sumagot na si Torion eh. Malalaman niya pa kung kailan maglalabas yung Supreme Court. Tingnan nga natin ang sagot nitong ali na to. Ses, posibleng magsagawa muli ng special en banc session itong mga mahisrado at para nga matalakay itong isinumiting komento ng OSG at kung magpasa na rin ng reply o sagot itong kampo ni Senator Bato. Kasi by Tuesday, Martes nga, yung deadline na ibinigay ng Korte Suprema para sa kampo ni Senator Bato. At pagkatapos niyan, ay posible na rin na magbaba ng desisyon ng Korte kung pagbibigyan o hindi ang hiling na TRO ng Senador. Samantala, hiningan din natin ng opinion ses ang isang legal expert. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, posibleng ideklarang moot and academic o wala ng saysay ang petisyon ni Senator Bato dahil tumakas na siya palabas ng Senado. Nakabase raw kasi ang TRO petition sa banta ng pag-aresto kay De La Rosa habang nasa protective custody siya ng Senado. Yan muna ang latest. Diba? O ngayon, bibigyan ko kayo ng isang magandang sagot diyan sa TRO at diyan sa sinasabi nitong Solgen. Sino ba ang gumawa ng RA 9851? Ang gumawa ng RA 9851, alam nyo kung sino? Alam nyo? Hulaan nyo. Ang gumawa niyan, sila Miriam Defensor Santiago, sila Sagisag, yung mga magagaling na mga abogadong senador. Sila ang gumawa ng ng batas na yan, RA 9851. Sila ang gumawa, Sila ang gumawa. So sino ang may reputasyon na tawag dito, interpret niyan. Although ang dapat na nag-i-interpret niyan Supreme Court, pero dahil sila ang gumawa, sila ang nagbalangkas nitong batas na ito, may say, etong mga gumawa ng batas na ito. Patay na si Sagisag, patay na si Enrile, patay na yung mga ibang senador. Si Miriam Defensor, patay na rin. So, paano pa niya maipapaliwanag yun? May nahanap tayong video, mga bossing. May nahanap tayong video na si Miriam Defensor Santiago, pinapaliwanag niya itong Ayan. This is what the late Senator Miriam Defensor Santiago has to say about ICC. ICC. Ito ang sinasabi niya. And yung RA 9851 na ipinagmamalaki nitong mga bobong mga legal luminaries na ito na tinitwist lang yung naratibo, na pilit interpret, di naman sila Korte Suprema. Ito may say ito. Si Miriam, isa siya sa mga bumalangkas yan. Tsaka international lawyer ito. Alam ko siya ang kauna-unahang Filipino na naging huwes diyan sa ICC. Pakinggan natin yung sasabihin niya tungkol dito sa crime against humanity ng ICC. Tingnan nyo. Statute are as follows. Bullet. Principle of complementarity. Spelled P-L-E, not P-L-I. Kita mo, pati yung spelling, napansin pa niya. Ganyang kagaling yan. Hindi lang siya magaling magbasa, magaling pa siya sa spelling. Hindi ba? Complementary, PLI, hindi. That's PLE, complementary. Napansin niya pa yan, ganyan ka keen observer at saka ka attention to details itong si Miriam Defensor Santiago. Siya ang gumawa nitong batas na ito Tapos pinakikialaman nito mga buhay ng mga abogado na hindi mo alam kung saan nagtapos. Ano masasabi ni Miriam? Complementarity. The court will act only as a court of last resort. The court will act
only as a court of last resort. Hindi yan yung resort na magsuswimming ka, hindi yung ganun. O kapag ka wala ng pag-asa, huling-huli na, wala na talaga. Final mo dito sa Pilipinas, tinarantado yung kaso mo, di ba? Final mo, tinarantado lang yung kaso mo, hindi pinakialaman, kahit anong pilit mo, nag-file ka ulit, binasura ulit. Ibig sabihin, hindi mo nakuha dito sa Pilipinas yung hustisya na hinihingi mo. At sa dami ng namatay, hindi pumunta ka na doon sa ano. Halimbawa yung kay Ampatuan, di ba? Yung ginawa ni Ampatuan. Oh. So yung ginawa ni Ampatuan, nanilibing niya yung mga media at kung sino-sino pa. Oh, sino? Saan isinampa yun? Crime against humanity yun, ha? Crime against humanities yun. O, kita mo. Saan nilagay? O, saan dinimanda? Dito sa Pilipinas. Saan siya nakulong? Dito sa Pilipinas. Hanggang namatay na lang. O, hindi ba? Dito sa Pilipinas. Final ba yon sa ICC? Hindi. Bakit? Kasi nga, noong dinala yan dito sa korte sa Pilipinas, gumana eh. Gumana. Kahit gaano karami pera, gaano katapang ang mga Ampatuan, gaano karami ang pera nila, pwede nilang bayaran kahit sino. Nagtuloy-tuloy yung kaso. Bakit? Competitive pa naman ang ano eh. Ang competitive at gumagana pa naman ang justice system sa atin eh. Hindi ba? O bakit nitong panahon ni Pangulong Duterte o kahit nga pagkatapos ng panahon ni Pangulong Duterte, ba't hindi nila final yan dito sa Pilipinas? It's because nagmamadali nga sila. Kasi nga pag final mo yan doon sa ICC, political yan. Siguro kapag nagbigay ka ng pera doon, mga patay gutom man yung mga yan, asikasuhin nila kagad. Tingnan mo dito, Ampatuan, nilibing yung mga tao, buhay. Di ba yun yung pinakamasaklap sa lahat? Nasan sila? Di ba nangamatay na sila dyan sa kulungan? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa yung kaso na yan. Gumagana yung hustisya dito sa Pilipinas. Kayang i-handle ng mga korte dito sa Pilipinas yung sinasabi nilang crime against humanity. Oo, yung mga ganyang kaso, murder, multiple murder, super duper natural murder, kayang iasikasuhin ng mga korte natin dito niya. Ba't hindi nila ginawa? Hindi sila nag-file dito sa Pilipinas. Gusto nila shortcut, sabi nga ni Jimmy Bondoc. Ano masasabi ni Miriam? It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice. Ayun malinaw. Anong sabi? It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice. Meron bang ganung nangyari? Meron bang hustisya sa Pilipinas na hindi naibigay doon sa mga biktima? Yung mga biktima hindi naman nag-file ng kaso dito sa Pilipinas against these people, against Bato, against Pangulong Duterte. Di ba? Wala eh. Failed to bring justice. Where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute. Because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute. Meron bang korte rito sa Pilipinas na unwilling investigahan yan? Meron bang unwilling to prosecute dito sa Pilipinas? Wala nga na isampa kahit isang kaso against Pangulong Duterte and against Bato de la Rosa dito sa crime against humanity na ito. Simple. Galing ito mismo sa tao na nagbalangkas ng 9851 na pinipilit ninyo. Ayun, Senator Miriam, kung buhay pa yan, minumura na kayo ngayon yan. Those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita mo na dito na kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court. Malinaw. Anong sabi ni Miriam? Ang kapag ka nandiyan present yung mga bagay-bagay na yan, ang magbibista yung korte sa lugar na yun kung saan nangyari yung krimen. Galing mismo ito kay Miriam Defensor Santiago. Kukumpara mo naman yung utak ni Bongbong kay Miriam. Sabi ko sa iyo, yung utak ng bulalo baka mas matalino pa kaysa kay Bongbong. Pag tinanong mo yung utak ng bulalo, hoy, kumusta ka? Sabi ko, mas matalino pa yung sasagot sa'yo eh. Nung utak ng bulalo kaysa kay Bongbong. Pag tinanong mo si Bongbong, tuyot na eh. Ayun yung sinabi ni ang bista sa Pilipinas. Ulitin natin.
Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa lang yan pupunta sa ICC. Kaya maling-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Kasi hindi sila marunong magbasa. Oh, yan. Hindi marunong magbasa. Maling-mali daw kayo dahil di kayo marunong magbasa. Oh, ito na nga si Miriam nga, yung complimentary, napansin niya pa na mali yung spelling. Kayo magbabasa na lang, babasahin niyo na lang. Hindi niyo pa magawa. Akala ko that literacy is not even a requirement of the Philippine Constitution because we all presume with free elementary and high school education in our Constitution that everybody is literate. That's why we don't even demand that a voter must be literate. Eh, basahin mo lang, nakalagay naman maliwanag doon na magbibista ang bansa kung saan nangyari yung mga krimen na sinasabi. Oh, klaro? Malinaw. Soljen, nanonood ka ba? Hindi naman pwede mas magaling ka kay Miriam Defensor Santiago. Sino ka ba? Oh, dito pa lang Dito pa lang, pinahiya na kayo ni Miriam Defensor Santiago Marunong naman daw kayo magbasa. Pero hindi kayo marunong umintindi ng binabasa nyo. Kaliwaliwanag naman daw dyan. Hindi naman iyan dadalhin kaagad sa The Hague. Kaya bakit tatanungin ako? Aren't you concerned that ordinary Filipino soldiers and policemen will be brought to trial in The Hague in the International Criminal Court? And I had to answer that question seriously. Ang gusto ko talagang sagutin ay, how about I just mash your teeth in? Tatanungin pa ako. Here is another salient feature. Hindi ba? Subject matter court jurisdiction. Hindi naman Di ba? Ganyan kagaling si Miriam Defensor Santiago. And again mga bossing, ito pong si Miriam Defensor Santiago, siya po ang isa sa mga gumawa noong RA 9851 na yan. And this is how she is interpreting it to your perusal. Kaya sundin nyo na lang si Miriam Defensor Santiago. Yan, hinanap natin yung video na yan para at least may guidance kayo. Yung mga mainstream media na nanonood dito, may matutunan naman sila kahit konti. Mga walang hiya kayo, sinasayang ninyo yung pinag-aral ng mga magulang ninyo. Mga sinasweldo ng mga kumpanya nyo, tatangan nyo naman. Sana nagustuhan nyo ito. Again, walang mapipikon kasi ito pong programa natin ay walang kakwenta-kwenta. Tayo po ay walang sinasabi dito matino. Lahat po ng ating mga tinuran dito ay hindi makatotohanan. Lahat po yan ay for entertainment purposes lamang. Pag napikon ka, problema mo na yan. Maraming salamat mga banateros. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Enjoy life. Life is short. Kailangan at this point ng buhay natin, kung lagpas 40 ka na, kailangan lahat ng ginagawa mo, nakuha mo na yung kalahati ng buhay mo 40 na. Kung mabuhay ka ng 80, maswerte ka. Sabi nila, ang lifespan ng tao ay 70 years lang. Pag lumagpas ka doon, nag-71 ka, bonus na yun. So, kung 40 ka na ngayon, 30 years na lang itatagal mo sa mundo. Baka nga hindi ka pa umabot ng 30 years. Magpapaka-stress ka pa ba? Kailangan mamuhay ka na ng masaya. Dapat sa ganitong panahon, lahat ng ginagawa mo, yung masaya na yung puso mo. Tsaka yung talagang gustong-gusto mo na. Kung ka ng puro chismis, puro marites. Umamatay ka rin, mamaya bukas mamatay ka na, puro chismis pa yung ginagawa mo. Kailangan lagi lang tayong happy. Smile lang tayo sa kabila ng napakaraming stress sa politika. Smile lang tayo, kaya natin yan. Tayong mga Pilipino, matatag tayo. Kaya natin yan. Kaya nating tawirin yan ng nakangiti. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan.
matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang